Magandang araw sa inyong lahat mga bro, para dun sa mga nagtatanong, sa mga nagre-request kung paano magpalit ng clutch lining ng Kawasaki NS150, para sa inyo po yung video na ito. So ngayon araw mga bro, meron po tayong papalitan dito na clutch lining. So NS150 po yan. Okay? So yan mga bro, bago natin umpisahan yung ating video, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong videos. So tara! Ayan mga bro, so bali ito yung motor na papalitan natin ng clutch lining. So sa pagpapalit mga bro ng clutch lining, wala naman kang kailangan tanggalin dyan yung upuan, yung mga ayan. So wala naman kayong kailangan tanggalin na dyan. So nandito lang tayo sa may clutch side. So hindi nyo na rin kailangan tanggalin yung tambucho, ano. So kailangan yung tanggalin dito yung ating kicker. So kung makita nyo, kalas-kalas kasi meron tayong tinutrouble sa wirings po dyan. So mamaya na tayo dyan. So dito muna tayo sa clutch lining. Yan, dito muna tayo So bakit ba tayo nagpapalit ng clutch lining? Ano? Yung clutch lining kasi mga bro, ang trabaho niyan is to transfer the power galing dun sa signal papunta dun sa transmission natin. So kaya pag yung clutch lining nyo slide na, so makakaramdam kayo sa motor na naugong lang, tumataas yung RPM pero ayaw niya na tumakbo. Yun ang dahilan, pagka ganun naramdaman niyo sa motor, wala nang hatak, kumbaga wala nang puwersa. So indication na yun mga bro na kailangan nyo na pong i-check yung clutch lining nyo. So balik tayo dito mga bro. So, ang unang tanggalin nyo dito is yung ating kicker. So, gamit lang po kayo dito ng 12mm na sakit. Yan o. 12 yan. Tatanggalin natin. Okay? Tapos, tanggalin na natin pala. Yan. Yan. Tanggal na mga bro, diba? So, kung wala naman kayong impact mga bro, kaya naman ng mano-mano. Yan. Pero, nauso na kasi yung mga ganitong tools. Kaya, pampabilis sa trabaho. Tama nga naman. Okay, so pagkatapos niyan mga bro, siyempre magkuha kayo ng lagayan. Yan. Kasi pag hindi nyo nalagyan yan, tagas siya mga bro. Tagal natin 8mm mga bro. Tanggalin nyo lahat ng bolt dito sa, ayan. Tanggalin nyo lang lahat yan. Tanggalin natin. Ayan. Lahat, tayo. Talas. Ayan, tanggal na Ayan, tanggal na natin. Yun, bago pa bro Puro. Ayan, kalas na mga bro. Ayan So para mas mabilis, ang gawin nyo mga bro, pisilin nyo tong clutch para umangat ang ayan para umangat ang makina. Ayan, kita nyo umangat na, di ba? Yan. Tapos tanggalin nyo yung clutch shoulder natin. Tapos pwede nyo na yung hugutin. Yan. Okay. Diba? Nahulog yung tuser. Tornilyo. Isa pa. Yan mga bro. So malinis yung makina ni bro. Ibig sabihin nito maalaga siya sa langis. Hindi siya nangitim. Okay? So dito, yung kicker natin minsan mga bro, nabubunot yan. Nabubunot yan. So tandaan nyo na lang kung paano, sabagay madali lang din naman yan mga bro. Meron tayo mga video tutorial kung paano magkabit ng kicker natin. So iba kasi siya sa 135, magkaiba siya. So ang clutch lining natin mga bro, nandito lang. So wala na tayong kailangan tanggalin dito. Yung balancer, hindi nyo na rin kailangan tanggalin. So dito lang. So gamit lang kayo dito mga bro ng castle nut. Or pwede nyo tanggalin tong 10mm. Halimbawa, ganito, tanggalin natin. Pwede rin naman tanggalin nyo yung castle. Mauuna, pwede naman tanggalin nyo itong apat na 10mm dito na bolt para matanggal natin yung plate at saka yung clutch hub natin. Ito, yung clutch wheel, tsaka yung itong mga clutch spring, natatanggal natin yan kapag tinanggal na natin to. Pero yung pinaka-hub natin, tsaka yung housing, hindi nyo matatanggal yan. Hindi nyo ba nakakita mga bro? Ayan Ayan yung clutch housing. Okay. So,
ang kailangan natin palitan, ito yung mga tinatawag na clutch lining dyan. Ayan o. So, salitan niyang lining plate, lining plate. So, kulang muna tayo ng castle nut. Wala pala tayong castle dito. So, sabi ko sa inyo, pwede natin tanggalin tong 10mm muna. Pwede naman yun. So, nasa inyo yan. So, tanggalin na natin tong 10mm mga bro. So, sa pagkakalas nito mga bro, ano? Salitan. Kasi hindi ito kagaya ng mga Raider 150 na yung nakahiwalay ang clutch spring niya. Sniper, iba. Ito, isang set niya. Tiyan mo, pagka nilubagan ko, naangat na o. Di ba? Kabila. Yan. Kabila naman. Yan. Bro, ano yun? Uy, washer. Ay, sablay, boy. Bakit may washer dito? Bro, wala ko tayong kinakalas, ha? Walan yung may washer, boy. Mali. Sala. Kaya siguro nalagit eh. Sala. Yung washer yan mga bro, din yan sa loob ng castle. Okay? O, tanggalin natin tong spring. Ayan. Ito yung matatanggal yung mga bro kapag nakalas nyo yun. Okay? Tapos, yung castle, kailangan natin mga castle nut yan mga bro. Ngayon, ganito mga bro, marami nagkakamali dito. Kasi, ang alam ng iba, lahat ng paluwag, pakaliwa. Ay, sa rouser, nagkakamali kayo mga bro. Ito, ang mga rouser na ganito, ang luwag nito, pakanan. Yan mga bro ha. Tignan nyo. Matatawa kayo dito sa NS. Oh. Paganon tayo ha, paganon. Kasi pag pakaliwa, ay, basag to. Oh, ganti natin ha. Ah, tigas. Pero pag yung basahan dyan. Matigas ha. Ito, ay sorry. Yan. Yan bro ha. Oh. Ayan, luwag na. Tignan mo. Tingnan yung ikot. O, diba? Napunta dito. O, pero natanggal natin. Baliktad, di ba? Hindi sinasabi ko sa inyo. Yan, kalas na. Ito, matatanggal na natin itong mga bro. Buong clutch. Yan. Yan, nandito yung bushing, yung collar, tsaka isa pang washer. Dito wala na naman yan mga bro. Yan, itong balancer, oil pump, hindi nyo na kailangan tanggalin yan. Kung lining lang ang problema. Ayan, kagaya nito, lining lang ang papalitan natin. Yun na naman may problema. Ito lang tatanggal natin. Yan o bro. Ito. Wala na nga bro, ubos na rin. Yan. Ito naman yung clutch hub mga bro, no? I-check nyo rin to kapag nagpapalit kayo ng lining. Kasi, kung magpapalit kayo ng lining, tapos ito yung may tama, baliwala yan. Baliwala mga bro. No. Ito medyo makapal pa naman. Tapos sa pagitan ng hub tsaka housing, meron tayong isang makapal na washer. Yan. Tapos, ito yung lining. Wala na, ubos na nga. Sunog na nga rin yung mga plate, oh. Ang kulay nito mga bro ay stainless yan. Kaso nangitim na siya, sunog na rin. Ito yung lining, ito yung plate. Baliktaran yan. Lining, plate, lining, yan, plate, lining, plate, tsaka lining. Yan. So ngayon, ito yung papalitan natin mga bro. Tapos lilinisan muna natin yan. Tapos kung mapapansin nyo, ito yung tinasabi ko sa yung spring na natatanggal pag binunot. Minsan magtataka kayo pag tanggal nyo, natanggal na pala itong spring. Tapos minsan, binalik nyo, hindi nakasabit to. Ngayon, pag kick nyo, ayaw bumalik ng kicker kasi hindi ito nakasabit. Okay? Ganun yan mga bro. So, dito, hindi naman natanggal yung gasket. Mapapansin nyo, di ba? Hindi natanggal yung gasket, so hindi tayo magpapalit niyan. So, nakatipid na yung may-ari dyan. Kasi, kung napunit yan, no choice, magpapalit tayo ng gasket. So, ngayon, hindi naman napunit, lining lang yung papalitan natin dyan. Okay, mga bro. So, linisan muna natin to mamaya. Babalik ako kapag, balikan ko kayo kapag nalinis na natin. Tapos, kakabit na natin yung bagong clutch lining. Yan o. Siya nga pala, shoutout kay bro. Yan o. Malan dyan. Galing pa si bro ng ano, bae. Pero bro, stay kayo doon. Ano? Stay ba kayo? Pasensya po mga bro, dito po muna natin tatapusin yung ating video dahil bigla pong may nagpatugtog at sobrang lakas ng tugtog. Alam nyo naman, bawal na bawal po dito sa YouTube channel yung mga ganitong tugtog kasi possible po ma-copyright or ma-copyright strike, copyright claim yung ating video.
So, abangan nyo mga bro, gagawa po tayo ng hiwalay na video dito kung paano magbabalik ng clutch lining ng NS150 na Kawasaki. So, sa ngayon, hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe palagi.